Ang manananggal sa liblib na baryo ng Masbate. Kasagsagan ng tag-ulan nang dumating si Liza sa Maliktang. Binati siya ng malamig na hangin at mga matang tila nanunuri. Ang proyekto niya ay tungkol sa mga alamat ng mga probinsya at Masbate ang kanyang unang destinasyon. Wala nang atrasan, sabi ng driver habang binababa siya sa may paanan ng baryo. Delikado dyan, lalo na pagbilog ang buwan. Tahimik ang baryo. Walang masyadong tao sa kalsada. At tila may takot sa mata ng mga residente tuwing gabi. Pinatuloy siya ni Mang Cesar sa kanyang kubo. May dokumento raw? Huwag ka na lang umikot kapag madilim. Babala nito. Mas mainam kung sa umaga ka na lang gagalaw. Sa unang araw niya, napansin ni Liza ang kakaibang tanong sa mga mata ng mga nanay. Paano buntis si Andrea? Bumisita si Liza kay Aling Pinang, isang matandang hilot na sikat sa buong baryo. Matagal nang walang buntis dito, ani Aling Pinang habang pinakikinggan ng tiyan ni Andrea. Kaya nagugulat ang lahat. Bakit po? Dahil may halimaw dito, iha. Humahanap ng sanggol. Napatawa si Liza. Ngunit hindi siya natawa sa mga sumunod na sinabi ng matanda. Buntis ang ina mo nung ipinanganak ka, diba? Tanong nito. Alam mo bang baka ikaw ang kasunod? Kinagabihan, habang ini-edit ni Liza ang footage, nakarinig siya ng kakaibang kaluskos sa bubong. Dahan-dahang pagaspas. Nang silipin niya sa bintana, may naninag siyang anino. Isang sigaw ang sumambulat mula sa bahay ni Andrea. Tumakbo si Liza at nakita si Andrea na nakaupo sa labas. Umiiyak. May lumipad! May lumipad! Parang kalahating katawan. Kinabukasan, may sugat si Andrea sa tiyan. Malalim. Parang kinayod ng matulis na kuko. Hindi ito gawa ng tao. Bulong ni Aling Pinang. Nagbalik siya. Nagbalik ang manananggal. Nagdesisyon si Liza na magbantay. Pumwesto siya sa bubungan ni Mang Cesar. May dalang kamera, recorder at flashlight. Eksaktong hating gabi, narinig niya ang pagaspas. Mula sa kawalan, lumitaw ang kalahating katawan ng babae. May pakpak na parang paniki, mapula ang mata, at may mahihabang dila na parang ahas. Kinilabutan si Liza. Napindot niya ang record, ngunit nadulas siya. Narinig siya ng nilalang. Tinugis siya ng manananggal. Tumalon siya mula sa bubong, sugatan, ngunit buhay. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Sigaw ni Liza kay Mang Cesar. Dahil walang maniniwala at ayaw naming mamatay ka ng maaga. Kinuwento ni Mang Cesar na 50 taon nang pinoprotektahan ng baryo ang sekreto. Isang babaeng isinumpa na nanggaling sa sariling pamilya nila. Kapatid niya si Elena. Si Elena ang manananggal. Tinunton nila ang lugar kung saan palaging nawawala ang kalahating katawan ng manananggal. Sa ilalim ng puno ng balete, may hukay. Doon niya itinatago ang katawan niya tuwing lumilipad. Nagplano sila.
Sinilaban nila ang hukay. Nang sumunod na gabi, muling lumipad si Elena. Pero nang bumalik siya, sinunog na ang katawan niya. Napasigaw ito. Dumapo sa gitna ng baryo, nangingisay. Nang mawala ang apoy sa kanyang katawan, hindi na ito nilalang. Isa na lamang itong sunog na bangkay ng isang babae. Tahimik muli ang baryo. Nakapanganak na si Andrea ng ligtas. Sa kauna-unahang pagkakataon sa halos isang dekada, may umiiyak na sanggol sa Maliktang. Anong gagawin mo sa video mo? Tanong ni Mang Cesar. Itatago ko muna. Hindi pa handa ang mundo sa katotohanan. Pagbalik ni Liza sa Maynila, sinimulan niyang i-edit ang footage. Ngunit sa uling bahagi ng video, may nakita siyang hindi niya maalala. Isang babaeng may mapulang mata, nakatayo sa likod niya. Biglang tumigil ang laptop. Sumabog ang ilaw. At sa dilim, may pagaspas na narinig.